Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng mga Pilipinong manggagawa, lalo nang nasa gobyerno. Ayun! Kasama ako doon. Kaya nga, sabi ko, di ba? Yung iba pa na ng hapunan. nga. At speaking of ating mga kawani ng gobyerno, babati natin ang ating mga friends. Batiin mo si Carlo Pates. Oh, hello Carlo Oh, Pates. oh, magandang gabi sa kaopisina inyo, ko yun, mga oh. kaopisina. Pinanood na tayo nung yung dalawang episode Oh, natin, really? magkasunod. Oh, Oy, buti na lang. Sabi Diba? niya- Sana may natuwa ka sa amin. Sabi niya, ganun pala kayo, no? Parang tawanan lang kayo ng Oo tawanan. nga. no? Ganun lang pati tayo love, dito. Pati love life raw, Oo, tinatalakay chill natin. lang kami dito. Chill, oo. Kasi kung gagawin natin Matuwa masyadong naman siya. dibdiban, nako, Oo. baka magkasakit tayo sa puso. Sabi ko sa kanya, uy, manood ka ulit. Yan. Dahil binabati ka. O, syempre, ako inyong Mare ng Bayan Mariao. Kasama natin walang iba. Ang isa ring kawani ng gobyerno. Walang iba, Attorney PG Galang. Ay, thank you. At saka, hindi lang kay Carlo, pati sa ating mga nanonood sa amin sa YouTube at saka sa Facebook. Hello po sa inyong lahat. Diba? Ayan, at sinasabi nating mga kawani ng gobyerno, Ah. aba, imagine ha, Attorney PG, ito dapat alalahanin nating lahat Oh. na tayong lahat ay dapat magbanman, Oo naman. magmatsyag Magmatsyag. sa bawat mga pangyayaring nagaganap sa ating buhay. Yes. Actually, alam mo ngayon, since ako balik gobyerno ako ngayon, diba? Oo. I have to also give it na mahirap magtrabaho sa gobyerno. Oo naman. Mahirap. So, sa lahat, at saka, siguro, inisot ng mga tao, lahat ng mga tao sa gobyerno dahil sa mga nangyayari sa ating bansa, Diyos ko, di ba? Kayo nga ang naiipit sa lahat ng bagay Nalulugmok. Pero actually, alam mo, karamihan, di ba? I would like to think, ay nakakatrabaho ko marami, karamihan naman ay mabubuti. Ay, ito may Karamihan naman tatanungin ako mabubuti. sa iyo, attorney, ha? Dahil napag-uusapan po natin mga kawani ng gobyerno at alam natin, no, na weather yan eh. Oh. Ay, minsan ganito, minsan ganyan. At madalas, naiipit yung mga taong hindi naman dapat naiipit sa yung gitna talaga ng nagtatrabaho kaguluhan. at nagsisilbi. Oo. That's true. Marami akong kaya talaga nagtatrabaho, nagsisilbi at matapat at Yes. honest at masinop. That's very true. Ang tanong ko ay ganito. Pagka ba kayo ay, syempre meron kayong kanya-kanyang opinion. Di ba? May opinion kayo dito, may opinion kayo dyan. Bawal ba sa inyong mag-post? Kung ikaw ay nasa gobyerno, lalo na kung it's not a political office, yes. Partisan politics. Bawal. So, bawal magsasalita ng ganun. Partisan politics kasi. Bawal. Unless your position is a political office. May ganun. Ba't naman, ano naman ang difference, attorney, ng freedom of speech? Bakit may hindi nyo gagawin yan sa mga kawani ng gobyerno? Sila yung mga tao at mga Pilipino rin. Actually, pwede, okay, maganda yan, there is a line of Yes. whether it's freedom of speech or it's nice to be able to say it at karaniwan naman ay hindi ka naman pinagkakait ng gobyerno na ikaw ay magsalita ng inyong mga opinion kahit ikaw ay miyembro ng gobyerno. O, diba? Hindi naman. Although, if you're going to be strict about it, kasi merong ng regulasyon na government employees should not engage in partisan politics. Nako. But if they're as a citizen, they're also citizens. Yes, they have they are freedom of allowed. expression. They are allowed to express their gripes about government, which is not necessarily siding with one or another. Kasi partisan politics. So, ibig mong sabihin ganito, magdasal tayo sa ating bansa. Pwede yun. Yan. Kaya sabihin natin, gusto ko na ganito. Pero bawal niyang sabihin na, ayoko sa administrasyon na ito. Bakit ka naman bawal siguro yun. Kasi partisan politics. Ang tanong ko lang ganito, hindi naman kasi porke na, presidente mo ito o hindi mo presidente ito. Ako lang personal ko lang yan hindi naman ang nagpapasweldo sa'yo ay ang taong mga yun. Ang nagpapasweldo Yes. sa tao ng gobyerno
ay mga tao rin. Yes, oo. Hindi ang taong nasa politiko. Yes. No matter who they are. Ako lang personal ko lang Tama yan, naman ah. yun. Tama naman. May Oo. tanong si Directo, kung senator judge ka or regular judge, can you post your positions on your trial Ay, on your magandang, social media? magandang pag-usapan din yan. Sige, Ah, attorney. iba ang regular judge, iba ang senator judge. Ang regular judge is yung nasa judiciary. Ay, hindi nagpo-post yun? Hindi, kasi bawal kasi. Oo, hindi Bawal talaga kasi. nagpo-post So, ng when you judge. say, so, pag regular judge, you can't post you can't po, masisita siya ng Supreme Court. Dahil if they post their Bakit? Marereprimand siya? marereprimand siya. Oo. Kung senator judge, well, kasi nga it's a the senator judge, I mean, when we say impeachment, the senator, they're called judges, but it's actually a political exercise. Yes. It's actually a political Iba exercise. no? Oh, but you run the risk kasi if you're going to post your position, then parang tinitelegraph mo na kung paano ka boboto, no? Alam mo na kaagad Alam mo kung, na agad eh. So parang yung the impartiality is gone. nawawala. And I think bilang ikaw ay isang senator, kahit anong kulay ka, ipakita nyo sa taong bayan na patas kayong mag-judge. Oo nga. Yun lang ang sa akin I'm not saying na dapat ganito ka or dapat, pero sa akin, as a judge, dapat you seek wisdom from the, Father in heaven, and not From only the that, arguments. you have to check on the merits of the case. Hindi yung, eto ko ganito, dito na talaga ako, doon, dito. Hindi yung ganon. Kaya nga kayo pinili ng taong bayan, kaya kayo naging judge. But Diba? it's a So, political dapat- exercise. So if regular judge is different, but Yes. senator judge, it's a political exercise. So sino sisita sa kanila? 'Di ba? Ang sisita sa kanila dapat taong bayan. Actually. That's true. Yun nga ang sasabihin ko sa attorney Kasi ang judge, May ano Supreme yan? Court. Oh. Hindi. Ang nag-a-appoint ho ng judge, Ah. ang nasa kaupo na administrasyon. But Let's that's in the face it. Constitution. Let's face it. That's it. Diba? Oo. So they cannot say anything. No, it's not just because of kung sino yung nakaupo, but it's the very nature of their job. Yes. They have to be a regular judge in the judiciary cannot post their position because they are going to rule on it and they cannot be, and one of the due process, one of the elements of due process, which is in the Constitution, is an impartial judge. That's very true. So, and it's not because a judge is afraid or is beholden to the appointing power. It is because he's beholden to the Constitution, which he has to be impartial. And if to be impartial for due process, you cannot telegraph your position. Okay, well, anyway, eto na, may caller na po Ako, tayo. okay. Hindi, kailangan malaman natin. Kailangan namin. Oo nga. Kung ikaw impartial o hindi, ito ang iti-text mo sa amin. Ito ang Okay. mga numbers namin. Sige, sa go. Globe, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Or pwede rin sa Facebook Messenger. Ayan. Ito na ang ating first Ang galing caller. ni Direk. Para medyo madami-dami tayo. Si Noel, caller tuloy. Texter from Batangas City. Si Noel, siya ay 45 years old. Good day po, attorney. Humihingi po sana ako ng legal na advice. Noong 2020 po kasi, kinasuhan po ako ng 5 magkakaibang kaso. 2 po rito ang agad na na-dismiss. Habang ang natitirang 3 ay umabot pa sa pagdinig mula noong 2023. Nitong Hulyo 2026, tuluyan na rin pong na-dismiss lahat ng natitirang kaso kaya wala na akong kinakaharap na anumang kaso ngayon. Dahil sa halos 6 na taong proseso, malaki pong naging epekto nito sa aking trabaho, pamilya at reputasyon. Maari ko po bang kasuhan at ireklamo or siguro kontra-demanda ang sinasabi niya dahil gusto niyang humingi ng danyos o kabayaran sa mga perwisyong naranasan niya. Kung ano daw po ang maaari niyang legal na hakbang tungkol dito. Ay, magandang tanong to, ha? Ilang taon na yon? 6 years. 6 years siya nagdusa. Okay, actually kasi ang sinasabi niyang kung pwede pang humingi siya ng danyos for the actual case, actually, dapat humingi ka ng danyos sa actual case mismo. Ang tawag daw namin dun is counterclaims eh. So in short, habang naglilitis ka, Kasi kunyari ikaw, naka-receive ka ng complaint, di ba, mag-a-answer ka, di ba? Sa answer mo, kailangan, sabihin mo na yung counterclaim mo. Ang tawag doon, counterclaim. Yung, meron ka rin hinihingi sa kanya dahil sa ginawa niyang ito, na kung sakasakaling manalo, Mali. Doon, yun yung panahon na, paano ngayon? Tapos na. okay, meron pa rin naman siyang pwedeng, meron pa, kung mapapatunayan niya na ito ay isang malicious prosecution.
Malicious prosecution is a crime under the revised penal code. Tignan nyo, malicious prosecution. Wherein one knowingly files cases against you knowing that their claims are false. So, depende. Hindi ko lang kasi alam kung ano yung naging kaso mo, Noel, di ba? Pero kung So, pwede niya palang i-apply to. pwede niya i-apply. Ano yan? Magkakaso siya ulit? Oh, Parang kasi malicious- kontra-demanda? It's a case standing alone at ang ebidensya niya ay yung mga kasong na-dismiss. Pero kailangan niyang patunayan na yung mga kasong yon na isinampa sa'yo ay talagang baseless at talagang inasar ka lang. Yung talagang kinasuhan Okay. ka lang para for the sake of knowing that they will not lose at that walang basis yon, na false yung claim nila, na Is talagang that for criminal case only? that's a criminal, even for civil. Even for civil, not for small claims. Not for small. Well, kahit ano, wala naman siyang wala naman siyang delineation If someone files a completely false case against you, talagang completely baseless and na-dismiss yun. Kailangan ma-dismiss. Kailangan ma-dismiss, hindi ka dapat convicted. Oo, syempre naman, kasi hindi Paano siya... ka naman magkakadanyos kung convicted Oo, ka? ibig sabihin, totoo Oo, yung right, tama siya, right, di ba? Usually, nangyayari yan sa, kunyari, PI level or pre-trial level, di ba? Yung simula pa lang, makikita naman ng West End na na-dismiss Siguro sa unang dalawa niya, di ba? Yung Pwede na. Pwede na. Sige, Actually, okay. so yun. So malicious not knowing what else, that's the way to do it. So tinan mo, Noel, kung kapapasok yung malicious prosecution sa'yo. Okay, pero kailangan niya abogado. Of course. Okay, sige. Si Oriental Mindoro tuloy. Galing Oriental Oriental Mindoro, si Tolitz. O yan, ganda naman. Tolitz! Oo. Magandang gabi. Ayan, magandang gabi po. Mahal ka na. Mula po sa aming lalawigan. Ay, Oriental oo. Mindoro. Oo, Oriental Mindoro. Bakit may problema ba si Tolitz? Oo nga, Tolitz. Opo, nako. Pero bago po yan, gusto ko muna po kayong batiin. Wow. Magandang gabi rin po. Ay, Attorney PG. good evening. Po, si Good Ma'am evening, Mariao. Tolitz. Hello. Hello Bait naman ni po. Tolitz. Oo nga, Tolitz. Bakit ka nagkakaproblema? Mukhang masayahin kang Oo nga tao. naman. Ano nga? Opo. Sinong umapis sa'yo? Oo nga. Sa totoong buhay po talaga, nakumahin ko lang ho na-experience tong problema na to. Talaga pong ako isang masayahing tao. Halata. Okay. Oo nga, Ano halata. ba problema natin? Oo. Simulan na natin. Oo nga. Sige po. Actually, may nag-offer po kasi sa akin ng isang lote na may bahay na po. Okay. Ngayon po ay tangla lang nung una. Then, after po ng isang pinireto na po sa bentahan. Okay. Ngayon po, nagkataon, ang aming pong usapan, kung pinigulo rin po pagkabigay ko ng certain amount, hanggang mabuo na po. Ngayon po, nagkaroon ng problem po yung nagbenta po. Sa po ay nag-stroke. Nako. Then, after 1 week, namatay na po siya. Meron kayong kasulatan, Tolitz? Yes po, may Ay, saka naman. sa barangay po. Meron kayong since ano yan, contract to sell or deed of conditional sale kasi hulugan kasi At saka bakit barangay? bakit na po tayo sa barangay na agad? O nga. Kasi po, parang kasulatan lang po, sa barangay lang po level po kasi kami lang nagkaroon ng agreement kasi magkakilala naman po kami. So, Parang- ano yun? Para yun, pumunta kayo ng barangay. Sinabi nyo sa barangay, uy, ibinibenta niya sa akin to Apo. sa halagang ganito saka Yes po. installment ito ganun ba yun? Apo. Nakasulat. Ah. Okay. Tas Yun po, yun yung- okay, so sinulat niyo yon, nagpirmahan kayo. Apo. Yan, meron ka palang Kaso minsan kasi barangay hindi nagtatago ng record, minsan nawawala. may kopya ka, Tolitz. Yes. May Ayun, kopya naman dalawa siya. po. Okay. Oo Very naman. good ang barangay niya. Very good. ang barangay mo. Okay, so Ah. pinonotaryo mo, hindi na. Ayun po, hindi pa po Pero okay lang yon dahil a notary naman is just makes it public but it doesn't mean na hindi yun ang kausapan nyo ng between you and the seller. Namatay. Ano na ngayon ang problema mo? Bakit meron bang Okay. nagsasabi Kasi na po- walang bisa? Wala po. Doon po ako ngayon sa kung sino na po yung kakausapin ko. Kasi po na mag-meet yung mga kapatid. Pero since ako nga po ay may napapagtanungan din, ang sabi po kasi, yung sa legal wife, dapat na maging kausap ko. Ano daw Pero po? Yung legal wife. Yung legal na asawa. Okay. Tapos? Opo. So,
sino na po talaga yung nagiging kausap ko doon. Pero yun pong title ng kanyang property ay nakapangalan sa kanya. Parang single po siya nung nakuha niya yung property na yun. Doon lang po ako nagkakaroon ng konting... Single yung lalaki na yon noong sila hindi, single sa titulo. Pero Yes sigurado po. ka bang kasal? Yes po, kasi nag-usap, yun nga po eh. From din yung mga kapatid na kausap ko, nalaman ko na meron sila pong legal wife yun. Nakausap ko na rin po actually yung Okay, legal sige, wife. okay. So, ang problema, anong naging, kasi okay, nakamatayan, pero meron ka noong kasulatan at meron ka ring prueba Opo. na fully paid ka na. Actually, hindi pa nga po eh. Ganyan ako pumapasok ngayon na yung may natitira ko kung amount. So, ano, Kanino daw niya ibabayan? Kanino ba niya ibabayad kung Opo. gusto mo? Okay, kasi anong nangyari? Pag ang tao kasi namamatay, yung properties niya, nagiging part ng estate. Ang tawag doon, yung estate ng taong yon. Ngayon, ang mga kakausapin mo ngayon dyan ay yung mga kapagmana niya. Pero Tolits, siguraduhin mo munang kasal talaga yan. Dapat meron kang Philippine Oo nga. Statistics Authority. Oo. May Okay. anak ba daw siya? Apo, ayun pa rin po. May anak po siya, pero hindi po nakapangalan sa kanya. At yung pong anak niya ay anak niya pa po sa ibang babae. Ay, hindi doon sa asawa. Okay. It doesn't Okay. matter. Actually, ito, una muna to, Liz, ito, lilinawin ko sa'yo. May titulo, it doesn't matter na ang title doesn't include the name of the wife Okay. or the name of the children. Pag ikaw yung namatay, all your properties now become part of the estate at ang may claim doon ngayon ay yung mga tagapagmana. Ngayon, tama si Maring Yao. Kailangan mo munang malaman kung totoo bang asawa dahil it will matter dahil kung totoong asawa yan, isa sa yan kasama yan sa conjugal property nila. At the same time, kasama yun sa conjugal property nila. At the same time, pag may anak, kahit na sabihin mong anak yan sa ibang babae, at pero acknowledge, alam na anak yan na illegitimate child yan. Ano yung sabihin na acknowledge? Baka hindi alam ni Tolits. Yung inaamin noong lalaki na anak niya. By? By either sa birth certificate, nakapirma siya sa Nakapirma. likod, or Hindi any... po. Ay, wala. Sa birth certificate po ay nakapangalan sa asawa ng babae rin po. may... Pero ang nagpalaki ay yung ito pong so seller. hindi niya anak. So kung Pero hindi... hindi, Apo. ang nagpalaki, yung pero namatay. hindi niya anak yun eh. Ay, sigurado ka hindi niya anak o anak niya? Well, biological Pero siguro. Siguro anak niya sa... Actually, yung totoo po, Anak niya. kamukhang kamukha. Pero May chismis pero pa? yung babae nga po, yung naanakan, ay pinangalan din sa kanyang asawa. Ay, syempre kasi kailangan dahil there is a presumption na kung ikaw yung nanganak habang ikaw yung may asawa, ng anak mo ay sa asawa mo. So, okay, Kawawa naman. itanggalin mo na yung bata. batang yun. Oo, Kasi, tanggalin mo na. dahil under the law, he or she is the child of that marriage. Ay, hindi niya, hindi So, wala yung siyang asawa na connection. lang ang yung kakausapin. So Okay po. yung asawang yun, nakakausapin mo, kung wala naman siyang ibang anak, kung yung asawa lang, yung... Wala po. Okay. So, yun ang nag-iisang Tagapagmana. ng kanyang... Anong gagawin niya? Ang gagawin niya ngayon, ay, ano bang gusto mo? Gusto mo bang ituloy ang pagbabayad o gusto mo... Opo. Yun. So, ang gagawin mo ngayon ay kakausapin mo yung misis na yung byuda at sabihin mo gusto mong ituloy ang pagbabayad. At siya ang merong karapatan para ituloy yan dahil siya ang magiging sola. Ililipat lang naman sa kanya yung titulo na yan ng bahay sa kanya dahil that's the way it will happen. Tapos ang gawin mo, ang advice ko sa iyo, Tolits, mag-enter ka na rin ng kasulatan doon sa misis na binibili mo yung Kumuha ka na ng abogado. Oo, binibili mo yung... Kasi binibili mo yung property sa Oo. estate. Dahil can an heir sell property kahit hindi pa nalilipat? Yes, they can sell in the sense that they can sell their interest Okay. in the property. But since nag-iisa lang naman siya, when she assigns a deed of sale sa'yo, selling her interest, nag-iisa lang siya. So, parang it's the same as selling Ayan. the property. Nakausap mo na ba yung asawa? Opo, nakausap ko naman. Mabait naman. Sobrang bait naman po. Ayan naman naman pala. Actually, tinuturuan niya pa nga ako eh. Yun. Na parang ang gawin ko na lang daw po, ipapasukat ko na lang ulit. Then pagkasukat ko, Oo.
diretsong transfer na sa pangalan Yes. ko. Yes, tama 'yon. Tama 'yung gagawin niya. Kasi ano mo, mag-aanda lang naman diyan mga papel at saka magbabayad kayo ng taxes, kailangan lang bayaran yung estate tax, kailangan magkukuwentahan lang kayo diyan. So, congratulations, Tolis, mabait yung kausap mo. Oh, pero sabihin na nating mabait siya, pero mas magandang nakatama Nakasulat, ang oo. proseso. Isulat nyo na, Oh, yes. magpa ano ka na sa kanya na ina-acknowledge o kinikilala niya Na ikaw, yung, dati mong nabayad at ito na lang ang yes, kulang mo. Nakuha mo, Okay, Tolits, Tolits. para sa'yo yan, ha? Okay. Okay, sige. Salamat, Thank you, Pero Tolits. mas madali po ba yun yung pinag-suggest niya o yung Yes. magkukontinue na lang ako na parang Hindi, just stay ulit yung gano'n? Hindi, mas maganda yung sinasuggest na kailangan kasi, okay, wala na kasi yung seller eh. So, you really have to deal with the wife eh. So, talagang kailangan, mas magandang, ang kasulatan ngayon is between you and yung nag-iisang tagapagmana, which is the legal wife. Ang tinatanong niya kung Pero- transfer daw, yung pangalan na niya ita-transfer, kaysa i-transfer pa sa wife. Pwede naman. Pwede naman. O, Pwede pwede naman. naman yun. Pwede naman. Pero alam nyo kasi pag nagta-transfer ng titulo, mas magandang may abogado Oo, dyan. pwede naman. Kasi may mga bayad ho yan. Pero kasi kung diretso sa kanya, kaya lang namatay na. So, minsan, magagawa pa rin, ang gagawin nun ng mga iba abogado, transfer muna dun Yes. transfer muna Kasi dun sa, baka mag-tax avoidance siya. magta-tax avoid, ta-transfer muna, ta-transfer ganyan. As far as you're concerned, diretso sa'yo, pero actually, ang mangyayari dyan, merong, in legal fiction, you will still have to pay the taxes of the two Correct, transfers. correct. Nakuha mo, kaya kailangan talaga. Kailangan ng abogado. Or mo kahit yan. accountant, kaya na yan eh. Accountant, pwede. Oo. Oo. Nakuha mo? Opo. Kasi may mga bayad na buwis yan eh. Buwis lang naman ang katapat Oo, yan eh. hindi mo pwedeng hindi bayaran yung buwis ng paglilipat kasi kung hindi, nakuha mo nga yung titulo, may problema ka sa BIR. Oo. So, kahit Okay? accountant, kaya na gawin yan. Okay, nakuha mo na. Opo. Thank Okay. you, Salamat, Tolits. Tolits. Next question na tayo. Okay, sige. Ito, si Arlene naman ng Cavite, 39 years old. Good day po. Attorney, humihingi po sana ako ng legal na advice tungkol sa bahay, bahay na nabili naman. ko sa isang low-cost subdivision. Fully paid na po ang unit at malapit na itong turn over sa akin. Gayunpaman, sinabi ng developer na wala pa raw pong maibibigay na titulo dahil kasalukuyan pa itong sumasailalim sa judicial titling at nasa korte pa ang proseso. Sa ganitong sitwasyon, ligtas ba natanggapin ko ang mga turnover units kahit wala pa ang titulo? Ano po ang dapat kong tiyakin o hingin sa developer upang maproteksyonan ang aking karapatan habang hinihintay ang paglabas ng titulo? Ang gandang tanong Oo yan. nga, unang-una, okay. Pag ikay bumibili sa developer, upon full payment, actually, kailangan binibigay na nila agad ng title sa'yo. Bakit hindi napupunta ang titulo? Kasi may hocus-pocus yan. Sige, sabihin mo nga, attorney. Minsan kasi, pag ang mga developers, hindi rin sila yung may-ari pa ng lupa, inutang lang nila yung... Yes. O kaya, Okay, di ba? O may problema rin yung Yes. titulo. Kasi for example, nakasanla. nakasanla, okay, meron pang paglilitis dyan, o may mga issues yan, at sila yung lang nag-consolidate ng mga titles, or even sila, kahit siguro sila as a developer, yung binili nila yung isang malaking ektara na inutang rin nila yon. Ano ba yan? Hindi ba yan dapat kini-question sa DSUD? Kine-question yan in the sense na, kasi malalaman naman yan eh, kasi kung ikaw nag-develop, bumili ka ng license to sell, license to offer, license to market, di ba, mga ganyan. So, chine-check yan ng DSUD kung ano yung legal claim mo dun sa binibenta mo. So, ngayon, dahil sa ginagawa ng DSUD yan, nababawasan na yung mga ganong mga problema. So, unang-unang Arlene, kung hindi nagawa yan, check mo nga kung merong license to sell yung developer mo. Kasi pag ganyan, may judicial titling pa, medyo magtataka kung bakit siya nagkaroon ng license to sell kung hindi naman pala ganun ka-clear ang claim niya sa buong property. Paano kung sinabi naman sa kanya, o sige, ayusin naman namin, total, pwede ka na naman tumira dyan. Okay na yan, ayusin lang namin, tapos ibabalik na namin, bibigay na sa'yo. Pwede ba yon? Pwede yun kasi pero the thing is you're waiving your right to claim the title right away. Although in practice, okay, in reality, kunyari nakapag fully pay ka, hindi naman kinabukasan Oo, medyo may proseso. May proseso yan eh. So, usually it takes around mga a few months, 'di ba? Kasi yung proseso pa ng Totoo yan. Oo. So,
Give it a chance pa rin. Give them a chance kasi baka naman yung judicial titling na yun ibig sabihin lang naman yung may inaayos lang sila at kasi usually reasonable lang mga 3 to 6 months. Ayan, Reasonable. okay. But if it goes beyond that, magtaka ka na at magreklamo na ka siya disud. Ayan. Kasi pag hindi ka nabigyan ng title, it's a criminal offense. Ayan, okay. Ayan napakaganda nung sinabi sa atin ni attorney ha. Dami ko natutunan dyan. Diba? Kasi 3 Ganda yan. to 6 months. yan Criminal offense pala yun. Yes. Okay. Alright, at sana po sa mga gustong bumili ng lupa ngayong araw na ito, puro lupa marami natin puro sinagot lupa nga, nga Oo, pero ang yaman nyo pag kayo bumibili ng lupa. Sana marami all, kayo oo. na bumibili ng lupa, di ba? But actually, housing is one of the barometers ng isang society na umuusad. Yes, Oo, that's diba? very true. Anyway, lahat tayo yayaman. Amen. Amen. O, lahat kayo hindi nag-amen. Wala kayong pera. Wala. Sige, Sige. wala kayo. Sige. Anyway, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong gabing ito. At sana po ay marami kayong natutunan. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, Babe Mac Castro. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako, yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. Bye everyone!